audience, may I ask Mel Navarro to ask the first question? Hindi ako informed. Ikaw ang child number 1. Hello, Direk. Finally, ito na, may cast ka na. Naalala ko, nagkahanap ka pa dati. Yes. Kamusta ang preparation mo at saka paghihirap mo in mounting this cast, di ba? At saka your production. I believe matagal na rin kasi siyang na-announce. Yes. Diba sa Cinemalaya, and then you were still looking for funders. Can you share to us your journey in coming up with this cast? And your production team also. Thank you, Tito Mel. Actually, casting, very notorious po ako sa casting. So, hindi po ito agad-agad na si JM or nagpa-audition po talaga kami. Naghanap po talaga kami. Simula ni Cinemalaya Girl Audition. And then our first callback, second callback, until nag-final callback pa po kami. Ganun po siya katugo. So, sobrang tedious yung naging process po namin in terms of casting, in terms of the audition. Casting max, mga 82 plus po sila na nag-audition for the lead role. Kasi marami po talagang interested na mag-play doon. But then again, nung nag-audition si JM, sabi ko, kasi of course, one of the qualities na hinahanap namin kay Max and kay Chad Dabrito is a raw talent, no? And new face. Pero may appeal, may gwapo, alam mong anak to ng artista. So nung nag-audition sa akin si JM, and then we're staring at the monitor, siya yung may ganung quality or trait na pasok for child number 82. And then of course, casting the legendary Maximo Manego Sr., hindi siya basta-basta. Alam ko yun, Tito Mel. Pero nag-uusap na kami ng producer ko ni Sir JD. Sino ba ang perfect na mag-play ng isang superhero na minahal ng masa at tumawid across generation? And wala na kaming ibang maisip kundi si Sir Vong Navarro. But then again, gusto ko lang din sabihin, no, bago po namin yung in-offer kay Sir Vong, marami din kasi nagka-interest. So nauna namin, dahil sila yung nag-top, sila yung una namin in-entertain. It's just that, so happened na hindi nagtugma yung mga bagay-bagay up until we offered to finally to Sir Vong Navarro. Ayun, and so on and so forth. Pwede mahingi reaction ni JM sa kani Vong dun sa sinabi ni Direk. JM, ito ba yung ongoing pa yung PBB before nung nag-audition ka, or can you share the story? Sa pagkakaalala ko, parang may 1-2 buwan na po ata after ko pong lumabas ng bahay ni Kuya. And ayun. Kamusta naman yung journey, yung nag-audition ka, pinabalik-balik ka, at finally sa'yo napuntang mga lead role na post? That time po kasi wala akong ibang hinahanap kundi mag-go-see sa kung ano man yung ilalabas na pelikula. At madalas ko kausapin yung manager kasi miskijat patungkol dyan. At ayun, kumbaga that time mo, marami naman ng event, shows, pero kumbaga yung sa loob ko lang ako, mas magiging masaya ako if sa go-see sa mga production o sa film, kung magkakaroon ako ng film project. Kaya, anong reaction mo na finally ikaw na napili nila direct? Mahirap pong paniwalaan kasi until now, mahirap po talaga paniwalaan. At alam ko rin ho sa sarili ko na hindi pa naman ako ganun kargadong aktor. At hindi ko rin ho ma-imagine kung gaano kalaki yung tiwalang ibinigay nila sa akin para dito sa role na to. At, pero at the same time, masaya ako, of course. Kasi ito na ho yung pagkakataon ko para mapatunayan sa sarili ko na kaya kong umarte. And at the same time, may pressure po. Si Kai, bago si Po. Yes po. Yung reaction mo sa sinabi ni Direk na nag-audition kayo, pabalik-balik, and then how do you prepare for your role? Well, my reaction to what Derek had to say about KJM, wow. Grabe. Sumasang-ayon naman po ako sa sinabi ni Derek because
noon pa lang sa loob ng bahay, we actually had a task where we had to like act. And Kuya JM did a good job despite having to use a language that he's not good with. Kasi Bisaya siya doon eh. At hindi Bisaya si Kuya JM, pero he did a great job. So noon pa lang, nakikitaan ko talaga si Kuya JM na umarte. And finally, he's doing it. So I'm proud of him, but I'm also proud of myself kasi not only is he acting, I'm also going to be acting with him and the whole cast in this production. Kaya I as well inside the house did an acting task with Kuya JM, kami lahat ng housemates. And gaya nga lang ng sinabi ni Kuya JM, although we didn't start off strong talaga with acting because we're inexperienced people coming into acting, yet we did workshops, and I did it with Kuya Jem as well and the other housemates. At eto na nga yung chance namin na i-prove na kaya namin gawin ang acting task dito sa outside world. Yun. Congratulations. And lastly kay Bong, ano yung reaction mo sa napakagandang description ni Direk sa iyo? Una sa lahat, magandang hapon po sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayong hapon na to. At una sa sinabi ni Direk, Direk, napakataas naman nun, Direk. Baka hindi ko maabot yung expectation mo. Pero una sa lahat, excited ako dahil first time ko sa Cinemalaya. Sa tagal ko na sa industry, pangarap ko talaga magkaroon ng isang project sa Cinemalaya. At salamat kay Direk at sa writers at sa producer na maisip akong i-cast dito sa Child number 82. Siyempre, sobrang excited ako dahil nga matagal ako napahinga sa pelikula. At ito na yung balik ko. At sabi ko nga, wala akong problema kung hindi ako ang bida, kung supporting ako kasi doon ako nagsimula. At masarap balikan yung mga ganong klase kasi yun yung mas kung baga dati ikaw ang sumusuporta nung ikaw ay nagbida may sumusuporta sa iyo at ako willing ako sumuporta lalo na sa ito kay JM at kay Kai, di ba? Direk, masasabi ko lang salamat sa pangalawang pagkakataon dito sa proyekto ito kasi kamuntik akala ko mawala sa akin kasi nga dahil sa schedule. Oo, pero si Direk ang nag-adjust para lang matuloy ako. Kaya pinapangako ko si Direk, hindi kita ipapahiya. Comedy po ito. Comedy po ito. Pero kasi it's a dream come true to work with Sir Bong Navarro. Kasi parang I think, bata pa lang ako napapanood ko ni Sir Bong. Ay, Direk, ay. Parang famous ko lang yata ako. Nagkakaalaman ng edad po. Diba? Nasundan ko kasi yung filmography ni Sir Bong, diba? From The Boy, The Anothers, Agent X44, Supapapalicious, ano ba? The Possessed, Plastic Man, Mr. Suave, lahat. Nasundan ng generation namin yun eh. So talagang casting who's this legendary character must be a legend. So pinaglaban mo si Bong? Oo, pinaglaban namin ng producer namin, ni Sir Jantel. Kailangan si Bong to, hindi po pwede. Hindi. So kung kailangan nating mag-adjust, gagawin natin. Bong, anong meron dito sa script na napao ka at anong bago kasi sa dami rin ang ginawa mo na pinagbitahan mo? Gusto ko yung yung character ko, hindi pangalang boy ka na, ano? Hindi naman tayo pang Viva Max. Gusto ko yung character mismo na nagpa-hook sa akin, nung kinuwento sa akin ni Direk yung story. Parang ang sarap paglaruan. Parang mati-challenge ako na gawin. Tapos, yun nga, siyempre, Cinemalaya nga. So, yun yung mga gusto kong hindi ko pa nagagawa kasi parang ang sarap na makapasok. Alam ko, maraming mga artista, mga directors na gustong makapasok sa Cinemalaya kaya hindi lang lahat nagkakaroon ng pagkakataon. Kaya ito na yung pagkakataon kong i-grab yung opportunity na ito na yung in-offer na sa akin, ayoko nang pakialam. Hindi kaya, last question, hindi kaya dahil walang offer sa'yo sa Cinemalaya dahil na nakulong ka sa mainstream before? Actually, pwede din dahil sa mainstream. Dahil nga, syempre, ang gusto nila yung mga hindi pang mainstream na di ba? Na mga artista. So, kaya
hindi ko napapakawalan to. Thank you, congrats.